Kagalang-galang na kinatawan, Jose Ping-ay, ating pong chairperson, Miss Juarez, Speaker of the House, Feliciano Belmonte, idol po natin. Yung mas idol rin ho natin isa, kasamahang Senador Mig Subiri. Yung pinaka-idol po namin talaga si Herbert Bautista. Sa maraming larangan. Ating cooperative leaders and delegates and the international cooperative alliances, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Alam mo nyo, kung minsan pag nabuhabati ka, napapag-isip ka, yung greet list yata mas mahaba sa talumpati. Baka umalis na ho yung audience kung masyado mahaba yung greet list. Maganda ho talaga ang umaga. Una po sa lahat, hindi pa man formal na nagtatapos ang summit na ito, binabati ko na kayo sa tagumpay ng pagtitipong ito. Ang mga kooperatiba ay kasangga ng ating gobyerno sa pagtatayo ng sistemang patas at maunlad. Ikinalulugod kong makasama dito ang mga pinuno ng kooperatiba na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Salamat sa inyong pakikiisa sa pagsisikap nating mapanatili ang positibong enerhiya sa ekonomiya na ating nararanasan ngayon. Pinasasalamatan ko rin ang mga taong nagtataguyod sa pagtitipong ito sa pangunguna ng aking tiyuhing si Butch Aquino, ang una naming idol. Batid ko pong ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagpapaunlad at pagtulong sa mga kooperatiba at sa kabuhayan ng mga kapuspalad nating kababayan. Binabati din po natin ang Philippine Cooperative Center at ang Cooperative Development Authority sa kanilang pagsisikap na maging posible ang pagkikita-kita natin ito. Patuloy po sa pag-angat ng ating ekonomiya at hindi po tayo titigil sa pagsasagawa ng mga hakbangin upang mapabuti pa ang ating nasimulan. Kabaliktaran ng naranasan natin noong nakarang administrasyon, ang naranasan natin po ngayon. Sa ating nga pong pagbisita nitong nakaraang buwan sa Estados Unidos, kabila ang ating nakuhang investment sa mga negosyante doon. Hindi po bababa sa $2.4 billion ang naiuwi natin pasalubong sa Pilipinas. Parati ho namin sinasabing hindi bababa dahil marami pa hong parating. Yun lang ho ang umpisa. Matapos po ang ika-100 araw natin sa panunungkulan, naabot ng stock market natin ang pinakamataas na index na 4,245.05 noong October 7. Senyales na gumiginhawa na po ang ating ekonomiya. Ngunit hindi po natin dapat makalimutan na ang kaunlaran ay dapat na makamit ng marami at hindi ng iilan lamang ang dapat nakikinabang. Sama-sama po tayo. Baliwala po itong mga impormasyong nabanggit ko kung hindi ito mararamdaman ng bawat isa, lalo na ng mahihirap nating kababayan. Nito pong nakaraang kabanata ng ating kasaysayan, nalubog po tayo sa matinding kahirapan. Sa mga panahon pong iyon, ang mga kooperatiba ang nagbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong mamamayan na makilahok sa pagpapatakbo at pagkita sa larangan ng enerhiya at tubig. Ang modelo ng kooperatiba ay paraan kung saan ang mga consumer ay sila ring magiging may-ari ng mga kumpanya. Naniniwala po akong nasa inyo pa rin ang malaking potensyal na makatulong sa ating tuloy na pag-ahon sa kahirapan. Higit sa lahat, naniniwala akong ang mga kooperatiba ay katuwang ng ating gobyerno sa paglaban sa kahirapan. Sa panahon po ng panungkulan ng dating Pangulo Corazon Aquino, naging advokasya niya ang people empowerment through microfinance and cooperative-based activities. Nagbigay daan po ito sa pagpapaunlad sa kabuhayan ng marami nating kababayan. Hindi lang po natin na itutuloy ito,
makakaasa kayo na todo ang ating suporta sa adhikaing palakasin at palaguin ang kooperatiba. Pero sabi po ng aking kagalang-galang na tiyuhing Butch Aquino, kung pwede, huwag masyado makialam ang gobyerno. Pwede po yun, alalay na lang po kami. Buo din po ang aking suporta sa mga kooperatiba noong pamang mambabatas pa ako. Isa po tayo sa mga sumuportang amyendahan ang panukalang batas para sa mga kooperatiba na isinulong po ng kagalang-galang Mig Zubiri. Sa pagsasaayos po ng batas ukol dito, nilinaw po natin ang definisyon ng social auditing upang higit na matugunan ng mga kooperatiba ang kanilang mga tungkulin sa komunidad. Sa revisyon pong ito, sinusuri natin kung sa mga komunidad ba dumarami ang trabaho at lumalago ang negosyo o palaki lang ng palaki ang inuutang mula sa deposito ng mga miyembro ng kooperatiba. Naniniwala po akong kailangan natin tiyakin na sa ating pong ibinabahaging pondo, lahat ay makikinabang at hindi sinasarili lamang ng iilan ang mga benepisyo na kukuha mula sa mga kooperatiba. Kaya naman, sa ating pagsusuporta sa organisasyong tulad ito, babantayan natin ang mga operasyon dito para maisabuhay ang diwa ng kooperatiba, kung saan ang benepisyo ng isa ay benepisyo ng lahat. Mandato ng mga kooperatiba na magbigay ng pantay na pagkakataon sa ating mga mamamayan na makapagnegosyo. Sa bayinihang naitaguyod sa ganitong samahan, na bibigyan lakas ang ating mamamayan. Bilang makalahok sa proseso, may oportunidad silang makibahagi sa mga usapin at proyektong panlipunan na nagtataguyod sa kapakanan ng komunidad. Pagsusulong sa mga patubig, distribusyon ng kuryente, pagpapatayo ng infrastruktura at pagkakaroon ng maayos na transportasyon. Sagisag po ang kooperatiba ng ating isinusulong na demokrasya. Mayroon kayong kalayaan na iboto ang mga pinuno ninyo at magkaroon ng diskurso ukol sa mga suliranin ng komunidad na inyong pinaglilingkuran. Magtatagumpay po ang isang kooperatiba kung mapagkakatiwalaan at may malinis na hangarin ang mga pinuno nito. Kailangan din ang pakikiisa ng mga membro dito, kaya naman napakahalaga kung maisaalang-alang ang kapakanan ng bawat isa sa kooperatiba. Kung paano ang mga kooperatiba, ganun din dapat ang ating gobyerno. Bilang Pangulo, mananatili pong ang mamamayan ang boss ko. Sa loob ng 3 buwan na tayo po ay nanungkulan, wala tayong inatupag kundi ang pagresolba ng sangkaterbang problema na ating pong minana. Pero dahil po marami ang nakikiisa sa atin kaysa mga buwabatikos at hindi marunong makisama, batid ko pong magtatagumpay tayo sa ating layuning makamit ang pagbabago. Nasa likod po ninyo ang aking administrasyon at makakaasa kayong makikipagtulungan ang gobyerno sa pagtataguyod ng inyong mga programa. Sisiguraduhin po natin na magkakaroon ng maayos na paraan upang tayo ay makapag-usap. Sa parang ito, mabibigyan ng agarang solusyon ang mga problema at mapapabilis din ang pag-usad natin tungo sa pag-unlad. Itataguyod po natin ang mga programang magpapahusay pa sa inyong kakayahang magpalakad ng organisasyon. Sisiguraduhin po nating mapanatili ang mga benepisyong nararapat na makuha ninyo sang-ayon sa batas. Poprotektuhan kayo ng gobyerno sa mga korporasyong ginagamit kayo para makaiwas lamang sa pagbayad ng tamang buwis. So, suportahan namin ang mga panukalang nagpapalakas sa kooperatiba upang mapanatili ang tapat na paglilingkod para sa nakakarami. Umasa po kayong magiging katuwang ninyo ang ating gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mandato ng CDA upang mas matulungan kayo.
Umaasa akong patuloy kayong magsisikap upang makatulong sa nakakarami at sa bansa sa kabuuan. Tulad ng tema ninyo ngayong taon, isusulong natin ang pagkakaisa ng mga kooperatiba bilang samahan, may isang layunin at may isang patutunguhan. Ang lakas ng isa ay siyang ang lakas ng lahat. Palalakasin po natin ang mga kooperatiba bilang bahagi ng ating pagpapalakas sa ating ekonomiya. Wala pong dapat na maiwan sa pagunlad. Isulong natin ang diwang gumagabay sa kooperatiba. Gawin nating tagumpay ng mamamayan ang tagumpay ng mga kooperatiba. Huwag kayong sumuko at gawin nating matibay na pundasyon ng pag-asenso ang inyong pong mga samahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Your Excellency President Benigno Simeon Aquino III.